Isa ang pera sa pinagtatalunan ng isang mag-asawa. Kung minsan ang pera din ang dahilan ng pagkasira ng isang pamilya. Ikaw, naranasan mo na bang magkaroon ng mabigat na problema nang dahil sa pera? Kahit na ang pera din ang sagot sa ibang mga problema? Kung ganun mga kahuana sa itunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Mahirap lamang ang babaeng si Leia pero kahit na ganun ay mataas naman ang kanyang pangarap sa buhay. Kahit laki sa hirap ang dalaga, ay nagkaroon naman ito ng maladyosang itsura. Nang dahil sa kakulangan ng pera, ay palaging gulay na lamang ang kanilang ulam na pinipitas nila mula sa kanilang maliit na bakuran. Ngunit kung minsan ay nakakaramdam ng takot si Leia sa tuwing dumadating sa kanilang bahay ang binatang si Rigor. Matagal na itong nanliligaw sa kanya pero hindi niya talagang magustuhan ng binata. Palagi itong maraming dalang mga pasalubong at hindi mawawala ang bulaklak. Oh, Rigor, kadadalaw mo lang dito kaapon ah. Bakit parang napapadalas ata ang pagpunta mo dito sa aming bahay? Nagtatakang tanong ni Leia. Alam mo naman Leia, na mahal kita. Gustong gusto kita makita sa pangaraw-araw. Lahat ay gagawin ko para mapasa akin ang puso mo. Sagot ng binata. Maraming mga tao ang nagsasabi kay Leia na sagutin na ang lalaki. Bukod sa gwapo ay masisigurado mo na hindi ka na maghihirap sa panghabang buhay. Pero ang ikinakatakot ni Leia ay baka lokohin lamang siya ni Rigor balang araw. Alam naman niya kasi na mayaman ito kaya sa tingin niya ay madali lamang ito kung magloko. Hindi man gusto sagutin ng dalaga ang binata pero sadyang makulit si Rigor. Araw-araw pa rin itong bumibisita sa bahay ni Leia kaya tuluyan ang nahulog ang loob ng dalaga. Rigor, maraming salamat sa lahat ng mga regalo mo sa akin pero hindi mo naman kailangan gawin ang bagay na to. Sapat na sa akin yung bumibisita ka dito para magkasama tayong dalawa. Nakayukong sabi ni Leia. Bigla namang napangiti si Rigor nang dahil sa sinabi ng babae. Ramdam na rin naman kasi ng binata sa kanyang sarili na malapit nang mapa sa kanya ang puso ng babae na gusto niyang makasama sa panghabang buhay. Ano ba ang ibig mong sabihin, Leia? Ginagawa ko naman ang bagay na to para makuha ko ang tiwala mo. Alam mo naman na gusto kong maging tayong dalawa. Seryosong sabi ni Rigor. Oo, tama ka. Salamat sa pagtsatsaga mo sa akin dahil ngayon ay sinasagot na kita. Nakangiting sagot ni Leia. Nang dahil doon ay talon ng talon si Rigor, ito na ata ang pinakamasayang araw para sa lalaki. Leia, pwede ba kitang isama sa amin? Ipapakilala kita sa pamilya ko. Tamang-tama, naroon sa amin ang aking mga pinsan, pati na rin ang aking mga tiyahin. Masayang sabi ni Rigor. Nagsabi naman si Leia sa kanyang mga magulang at ipinaalam na rin nito na sinagot na niya ang binata. Sige anak, may tiwala naman ako dyan kay Rigor. Basta Leia, huwag mong kalilimutan ha, na magtatapos ka sa pag-aaral. Paalala ni Mang Felipe. Opo tay, magtatapos po ako dahil mataas din naman po ang mga pangarap ko sa buhay. Nakangiting sagot ni Leia. Tito, huwag na po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa anak nyo. Pangakong hindi ko po siya pababayaan. Nakangiting sabi ni Rigor. Pinagtitinginan ng mga tao si Leia habang papasakay sa magarang kotse ng binata. Mahihirap kasi ang mga nakatira sa lugar ni Leia, kaya ang karamihan ay naiinggit sa swerte ng dalaga. Ang swerte talaga ni Leia. Isipin mo ba naman, nagustuhan ka ng isang mayaman? Sabi ng isang babae. Maganda naman kasi si Leia kahit hirap siya sa buhay. Hindi imposible na magustuhan siya ng maraming mga lalaki. Sagot ng kausap nito. Tuluyan nang umalis si Leia kasama ang kanyang nobyo. Ito ang unang beses na makakapunta ang dalaga sa bahay ng binata. Mas lalo pang namangha si Leia dahil malayo pa pala ang binabiyahe ng lalaki, mapuntahan lamang siya. Rigor, 3 oras na tayong nasa kalsada. Malapit na ba tayo sa inyo? Tanong ni Leia. Oo, malapit na tayo sa amin. Naiinip ka na ba? Tanong ng binata. Hindi naman sa ganun. Nalaman ko lang na ang layo pala ng dinadayo mo. Mapuntahan mo lang ako sa amin. Sagot ni Leia. Napangiti na lamang si Rigor nang wala sa oras nang dahil sa kanyang narinig. Proud siya sa kanyang sarili sapagkat
Unti-unti nang nalalaman ni Leia ang kanyang mga effort, mapasagot lamang niya ang dalaga. Wala yun, Leia. Tanggal naman ang pagod ko sa tuwing nakakasama na kita. Alam mo naman na ikaw lang ang aking pahinga. Walang-wala ang pera dahil sa'yo lang naman ako nagiging masaya. Pambabola ng binata. Namula ang magkabilang pisngi ni Leia. Nakikita niya sa binata na ito na talaga ang gusto niyang maging asawa. Ilang sandali pa ang lumipas ay nakapunta na sila sa bahay ni Rigor. Nanlaki na lamang ang dalawang mata ni Leia dahil sobrang laki pala nito. Rigor, diyan ba talaga kayo nakatira? Gulat na tanong ni Leia. Oo, Leia. Isa yan sa 3 naming bahay. Halika, pumasok ka at ipapakilala kita sa aking mga pinsan. Wala pala dito si Mommy at Daddy. Nakangiting sabi ni Rigor. Ipinakilala na nga ng binata ang kanyang nobya sa mga pinsan nito. Pagkatapos noon ay nagpaalam muna si Rigor upang ikuha ng maiinom ang kanyang nobya. Habang wala ang binata ay kitang-kita ni Leia kung paano siya tingnan ng mga pinsan ng kanyang nobyo. Para bang minamaliit siya ng mga ito. Simula ulo hanggang paa ay tinitingnan siya. Yan ba talaga ang girlfriend ni Rigor? Hindi kaya pinaparahan niya lang ang pinsan natin? Pabulong na sabi ni Angelica. Oo nga eh, tingnan mo oh. Kitang-kita naman sa kanyang pananamit na mahirap lamang siya. Mahinang sagot ni Carlos. Napayuko na lamang si Leia dahil kitang-kita niya kung paano siya pagbulungan ng mga pinsan ng kanyang nobyo. Hindi man niya rinig ang mga pinag-uusapan ng mga ito pero ramdam niya sa kanyang sarili na hindi siya tanggap ng mga ito. Maya-maya lamang ay nakabalik na si Rigor, dala-dala ang isang baso ng mamahaling alak. O Leia, para sa'yo, pa-welcome ko yan. Mamahaling alak yan, Leia, pero hindi naman niya nakakalasing. Huwag kang mag-alala. Nakangiting sabi ni Rigor sabay abot ng baso sa dalaga. Pero nagulat na lamang ang lahat ng tanggihan ito ni Leia. Kahit na isang beses kasi ay hindi pa nakakainom ng alak ang dalaga. Pasensya ka na, Rigor, pero hindi ako nainom. Baka pwedeng ikuha mo na lang ako ng tubig. Nahihiyang sagot ni Leia. Nang dahil doon ay mas lalong naiinis ang mga pinsan ng binata. Sa tingin nila ay para bang ang arte-arte ng girlfriend ni Rigor. Hindi nga sila pinapatikim ni Rigor ng mamahaling alak tapos nung bigyan nito si Leia ay tinanggihan pa ito ng dalaga. Ang arte-arte niya talaga. Akala mo naman kung sinong mayaman. Ay nako, ang may hirap talaga. Pakunwari pang ayaw. Pagtagal naman, hihingi din ng pera. Inis na sabi ni Angelica. Hayaan mo na ang babaeng yan. Ewan ko ba dyan kay Rigor kung ano ang nagustuhan niya kay Leia? Sagot ni Carlos. Lumipas ang mahabang panahon ay si Leia na nga ang babaeng pinakasalan ni Rigor. Pero hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya na hindi siya tanggap ng pamilya ng binata. Pinapakisamahan lamang siya ng mga ito nang dahil sa kanyang asawa. Rigor, gusto ba talaga ako ng pamilya mo para sa'yo? Malungkot na tanong ni Leia. Aba, oo naman. Masyado lang talaga silang busy, kaya hindi kanila madalas nakakausap. Sagot ng lalaki. Tumigil muna sa pag-aaral si Leia dahil ang sabi ni Rigor ay siya na ang bahala sa lahat. Pero napagdesisyonan ng babae na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Habang pumapasok sa eskwelahan si Leia, ay dito na ginawa ni Carlos at Angelica ang binabalak ng dalawa. Gusto nilang siraan si Leia dahil inis na inis talaga sila sa babae. Sa pamilya kasi nila ay ito lamang ang nagmula sa isang pamilyang mahirap. Kuya Rigor, seryoso ka ba talaga kay Leia? Hindi mo ba naiisip na ang habol lang niya sa'yo ay ang pera? Tanong ni Carlos. Nainis naman si Rigor nang dahil sa tanong ng kanyang pinsan. Pero bigla naman itong pinigilan ni Angelica. Tama si Carlos, kuya. Ano bang meron kay Leia na yan? Para bang naniniwala ka sa kanya na mahal ka niya talaga? Noong mag-isa lang siya ay narinig ko siya na may kausap siyang ibang lalaki. Paninira ni Angelica. Sa tuwing wala si Leia sa bahay ni Rigor ay kung ano-anong paninira ang ginagawa ng dalawa sa babae. May balak kasing ireto ang dalawa kay Rigor. Si Isabel na kung saan ay anak din ng mayamang negosyante at kaibigan ni Angelica. Kung ako sa'yo kuya ay ipagpapalit ko na lang siya sa iba. May pera ka naman para makipaghiwalay kay Leia. Tingnan mo nga oh, ginagamit niya lang ang pera mo para
makapagtapos sa pag-aaral. Tapos ano? Kapag nakuha na niya ang lahat ng kanyang gusto, ay iiwan ka na lamang bigla? Panunokso ni Angelica. Oo, tama si Angelica. Baka isang araw ay iwanan ka na rin ng Leia na yan pagkatapos kanyang mapakinabangan. Dagdag ni Carlos. Gulong-gulo na ang isipan ni Rigor sa mga paninirang sinasabi ng kanyang mga pinsan tungkol sa kanyang asawa. Simula bata ay kasama na niya ang mga ito, kaya may tiwala rin naman siya sa dalawa. Hanggang sa isang araw ay naghanap si Angelica ng isang lalaking bayaran. Inutusan ito ng babae na magpanggap na lalaki ito ni Leia. Isang araw habang nagwawalis ng bakuran si Leia ay biglang may isang lalaki sa gate. May dala-dala itong bulaklak at tsokolate. Ito nga pala may umorder lang ng bulaklak at tsokolate, sabi ng lalaki. Baka kay Carlos. Baka ibibigay niya sa babaeng nililigawan niya, sagot ni Leia. Kitang-kita naman ni Rigor sa bintana kung paano ito tinanggap ng kanyang asawa. Sabi ko sa'yo kuya, nagpapaligaw pa rin yan sa iba. Habang busy ka sa pag-aasikaso ng negosyo mo, may ibang ine-entertain na lalaki yan. Pero lang talagang habol sa'yo ni Leia, paninira ni Angelica. Nang makapasok si Leia sa loob ng bahay dala ang bulaklak, ay agad niya itong ibinigay kay Carlos. Carlos, sa'yo ba ang bulaklak na to? Tanong ni Leia. Oo, akin yan. Itapon mo na lang. Binastad na naman ako ng aking nililigawan. Pakunwaring sagot ng binata. Agad naman itong itinapon ni Leia. Isinikreto naman ni Rigor ang kanyang nakita at tuluyan na nga nitong pinaniwalaan ang kanyang mga pinsan. Hanggang sa isang araw ay napagdesisyonan ng lalaki na makipagkita na kay Isabel, ang mayamang babae na kaibigan ni Angelica. Tuluyan na kasing nalaso ng isipan ni Rigor. Pakiramdam niya sa kanyang sarili na pinapaasa lang talaga siya ni Leia at pera lang talaga ang habol nito sa kanya. Oh, di ba Rigor may asawa ka na? Bakit naman parang naliligo ka pa sa akin? Nagtatakang tanong ni Isabel. Oo, tama ka dyan. Pero niloloko lang naman niya ako. Seryosong sagot ng lalaki. Tumawa naman si Isabel na nagdahilan ng pagtataka ni Rigor. Alam mo Rigor, yan naman talaga ang gusto ko sa isang lalaki, yung may asawa na. Diyan ko talaga nalalaman na ako ay maganda. Natatawang sagot ni Isabel. Wala talagang kaalam-alam si Leia na may ganito na palang ginagawa ang kanyang asawa. Para kay Rigor naman, ay gusto lang niya na gumanti sa inaakala niya na panluloko sa kanya ni Leia. Malapit na kasi ang kanilang family reunion at gusto nitong sorpresahin ng babae. Humanda ka sa akin, Leia. Ikaw rin ang dahilan kung bakit ko ito gagawin sa'yo. Ito lang naman ang ibabawi ko sa'yo. Galit na sabi ni Rigor. Masayang masaya naman ang magpinsan na si Angelica at Carlos dahil nagtagumpay sila sa kanilang plano. Sa wakas ay maghihiwalay na rin si Rigor at ang mahirap na babae na kanilang kinaiinisan. Lumipas ang ilang linggo ay gaganapin na ang kanilang family reunion. Nagtataka si Leia kung bakit nauna na si Rigor sa event na kanilang pupuntahan. Maya-maya lamang ay sumunod na doon ang babae, ngunit nagulat na lamang siya sa kanyang nakita. Nakita niya doon si Rigor na may kayakap na ibang babae. Naroon din ang mga magulang ng kanyang asawa, pati na ang mga kamag-anak nito, pero walang pakialam sa kanilang nakikita. Rigor? Anong ibig sabihin nito? Umiiyak na tanong ni Leia. Walang ibang naging sagot ang lalaki kundi ang tumawa. Para sa kanya ay ito ang pambawi niya sa panluloko sa kanya ng kanyang asawa. Agad tumakbo papalabas ng event place si Leia dahil ang pakiramdam niya sa kanyang sarili ay ayaw sa kanya ng lahat ng mga tao doon. Masayang masaya naman si Rigor sa kanyang nagawa. Hindi nito alam na wala naman talagang masamang ginagawa ang kanyang asawa. Matagal na nakalimot si Leia tungkol sa nangyari. Simula din noon ay hindi na sila nakita ni Rigor. Matagal na siyang nakatapos sa pag-aaral at sa ngayon ay pinag-aaralan niyang mabuti ang itatayo niyang negosyo. Okay na siguro ang lasa nito, sabi ni Leia sa kanyang isang tauhan. Balak niyang bumuo ng isang produkto na papatok sa maraming mga tao. Ipapasok niya ito sa iba't ibang supermarket nang sa ganon ay maging mabilis ang kanyang pagyaman. Marami din namang natutunan si Leia noong nasa bahay siya ng kanyang dating asawa na si Rigor. Nakikita niya rin doon
kung paano magpatakbo ng isang negosyo. Lumipas pa ang mga taon ay hindi naman siya binigo ng tadhana. Nagtagumpay si Leia sa kanyang buhay. Kumalat na ang kanyang produkto sa buong bansa. Kaya ngayon ay isa na siyang bilyonarya. Isang araw ay napagdesisyonan ni Leia na mamigay ng relief goods sa mga taong nasalanta ng malakas na bagyo. Marami talaga ang mga tao na nakahanay doon, ngunit nagulat na lamang siya sa kanyang nakita. Nakahanay doon si Rigor, pati na rin si Angelica at Carlos. Sa tingin niya ay para bang naghihirap ang mga ito na para bang biglang ibinagsak ang kanilang mga yaman. Nabalitaan na lamang niya na pinirahan lamang si Rigor ni Isabel at ginamit lamang ang lalaki para pabagsakin ang kanilang mga negosyo. Pahiyang-pahiya talaga si Angelica at Carlos nang dahil sa kanilang nakita. Hindi nila akalain na yayaman ng sobra si Leia. Hindi na rin nalaman ni Rigor na ang may pakana ng lahat ay ang kanyang dalawang pinsan. Hanggang ngayon ang akala ng lalaki ay niloko siya ng kanyang dating asawa. Pareho na naman nilang napatawad ang isa't isa, pero pareho lamang silang biktima ng isang maling akala. Angelica, mayaman na si Leia, nakayukong sabi ni Carlos. Oo, marami na siyang mga kumpanyang naipatayo. Huwag ka na lang maingay kay Kuya Rigor na hindi totoo na naghanap siya ng iba. Bulong ng babae. Simula noon ay kinalimutan na nila ang nakaraan, pero ngayon ay may sarili-sarili na silang buhay. Masaya si Leia sa mga nangyayari dahil naiahon niya rin sa kahirapan ang kanyang pamilya. Samantalang si Rigor naman ay tanggap na ang nangyari sa kanilang buhay. Masaya na ito para kay Leia. Sa buhay natin ay huwag tayong maniniwala sa mga paninira ng ibang mga tao. Kausapin din natin ang ibang panig para malinawan tayo kung ano ba talaga ang katotohanan. Mahalin natin ang ating asawa at magtiwala tayo sa kanila. Bago tayo magpakasal ay siguraduhin mo muna na siya na talaga ang gusto mong makasama sa panghabang buhay. Huwag kang titingin sa kayamanan dahil ang tunay na yaman ay ang pagmamahal. Ikaw, anong natutunan mo sa maikling istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.